i-discuss na kapatid. So, habang nagbabasa ako dito, ako po ay na-inspire ng kapatid. Kasi, kung mabasahin mo ang whole chapter ng Matthew 24, dito kay Iwan mga kapatid, mayroon siyang mga yung mga maliliit na bagay ba, pinaano niya. So, makikita natin ngayon. So, ito po yung tanong ng mga disipulo. No? Tanong ng mga disipulo. When shall these things be? Okay. Alam niyo mga kapatid, tayo po ay mapala ay mayroon po tayong propita na si Ellen White. Alam mo ang propita mga kapatid, nag-serve siya as radar. Alam niyo yung radar? So, nung ako po ay punta sa Afghanistan, meron pong nilagay na malaking radar kung sa gitna ng space. Kasi pag mayroong rocket attack mga kapatid, malayo pa ang rocket, 30 minutes mag-aalam na. So kami po ay natakbo kami doon sa bunker para magtago kami doon. So, ang radar po ay makagantay. Ibig sabihin, may advanced information na hindi ka madali. Dito din sa ating pag-aaral na yung mga kapatid, si Ellen White po, ang ating putisya, siya po ay nag-serve ng radar. Okay? So, ano po ang, paano po makakatulong ang propita? Siya po ang magbibigay sa atin ng kaalaman, lalo-lalo na sa end-time events. Ito po ay naghahanda din sa ating spiritual, avoid being deceived para hindi tayo malinlang. So, bakit kailangan natin na malaman natin ang propesya? Yan po ang natin. Bakit kailangan natin ang propesya? Dahil, ang mga tao po na wala kaalaman sa mga propesya, lalo na sa mangyayari sa ating mundo ngayon, parang nagtatanong sa akin, ano kaya mangyayari ko? Mag-ina na? Dami mga tanong paano kaya yun pagka, buong mundo na talaga? Pero mga tanong, yan po mga kapatid, dahil wala po sila prophet. So ngayon po, ang ating pag-aaral na yun, ano po talaga ang mangyari po sa ating mundo. Okay, so bago tayo magpatuloy mga kapatid, sinasabi ni Ellen White mga kapatid, ang whole chapter ng Matthew 24, dual prophecy. Okay, bakit sinasabi siya dual prophecy mga kapatid? Dahil merong hula dito na natupad na yung destruction ng Jerusalem, yan po ay hula ni Jesus Christ na yan po ay natupad noong AD 70. Yan po ay partial fulfillment. Ano ibig sabihin niya mga kapatid? Dahil ay natupad na, ibig sabihin credible. Credible siya kasi mayroon na napatunayan. Sa pangalawang prophecy, ito po yung pangalawang pagdating ni Jesus Christ na hindi pa natupad. So kaya siya dual prophecy. Dual prophecy siya pero same pattern. Ang revelation. Pero magkaiba ang events mga kapatid sa kapangyayari. Okay. Makikita natin, mayroong warning. Okay? Si Jesus Christ, mayroon siyang mawala. Nagbibigay siya na mga tanda. Ano pa? Mayroong mangyaring crisis. Then, deliverance. At mayroong judgment. Itong process sa baba mga kapatid, yan po ang nangyayari sa destruction ng Jerusalem at sa ating pangyayari ngayon na hintay tayo ni Jesus Christ. Okay. Uunahin natin ang destruction ng Jerusalem. Okay. Dito sa sinabi ng mga kapatid, makikita natin, kung masasahan mo ang Matthew 24, no? Buong chapter talaga, ang mga disipulo ni Jesus Christ, bumaba sila sa templo, saan sila pupunta? Umakyat sila doon sa Mount Olive. At doon sila nakaupo at overlooking, nakikita nila ang napakandang scenery ng Jerusalem. So sinasabi ni Jesus Christ, mayroon siyang prediction na ang Jerusalem po ay malisra.
Ano ba sa Tagalog na Destroy, mawasak. Mawasak, no? Sinasabi niya sa mga disipulo niya, yang Jerusalem na yan, mawasak yan. Meron pa sa sinasabi mga kapatid na kahit isang bato, walang matira, ubos lahat. So yung mga disipulo niya, nakikiusap kay Jesus Christ privately. Ang sabi ko dito, private to Jesus Christ. At nagtatanong sila. Ang unang tanong nila, when these things shall happen, it referring to the Jerusalem. When will the temple be destroyed? Yun ang ibig sabihin. Kasi pinito na ni Jesus Christ, mayroon na siya declaration na ang Jerusalem ay mawasak. So ngayon, nagtatanong ang mga disipulo mga kapatid, kailan ito mangyari? Kailan nagtatanong na. So ngayon, uunahin na natin ito, unang tanong. Okay. Dito mga kapatid, nakikita mo na sinasabi ko kanina, ang prediction ni Jesus Christ, ang Jerusalem po ay mawasak. Ang sabi niya, kahit isang bato, walang matira, ubos lahat. Yan po. So mga kapatid, ito po ay nagpapakita na kung ito po ay mangyari, magkakaroon po ng problema. Bakit? Siyempre, may mamatay. No? May mamatay. Maraming mamatay mga kapatid. So ano sa tingin niyo? Si Jesus Christ ba ay mayroon siyang contingency plan? Mayroon ba siyang plano sa mga followers niya, mga faithful followers niya, kung mangyari itong pagwasak sa Jerusalem? Of course, mayroon siya. Okay. So, uunahin natin mga kapatid, ang unang sinasabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya sa mga disipulo, ang sabi niya, ito yung sinasabi niya, kasi ang process dito, una, warning. Okay? Pagkatapos, sign. Anong sunod? Crisis. Sunod, deliverance. Then, judgment. Okay. Nagwa-warning si Jesus Christ. Ito yung warning ni Jesus Christ, no? Kung makita ninyo na may mga sundalo na nakaaligid na sa Jerusalem, anong sabi ni Jesus Christ? Layas na kayo. Layas na kayo. Pag makita ninyo na may nakaaligid na, layas kayo. Ibig sabihin, yan po ang palatandaan. Nagbibigay sa warning, may tanda pa. Anong tanda niya? Pag nakita niyo na may mga ano na, may mga sundalo na, layas na kayo. Kaya ngayon mga kapatid, meron iba ngayon na, wala pa kami sinasabi na layas na doon sa bukis pag-game. Layas na sila doon. Wala pa mga instruction na. Jesus Christ nagbigay sa instruction. Pag makita niyo nakaligid na, layas. Ibig sabihin mga kapatid, concern si Jesus Christ ng mga manooders na hindi mapahamak. Ganon ang ating Panginoon mga kapatid. So yan po ay pinatandaan na pag makita na may nakaligid. Tapos ano ba sinasabi ni Jesus Christ? May sinasabi pa sa dito, kung ikaw ay nagtatrabaho doon, nagtanong ka, kumuha ng palay, no? Nananggi ka doon, huwag ka nang umuwi sa bahay mo, layas ka na. Kasi, nandiyan na ako ng sundalo. Ito napakaganda talaga natin, no? Binigyan tayo ng instruction para ipapapa sila doon. Ano ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa bulong, huwag ka nang umuwi sa Stepanjin doon sa bahay mo damit. Layas na. Yun ang instruction eh. Okay, ano ba? Yan, sinasabi ni Jesus Christ na. Kasi sa panahon na yan, na magkakaroon na po ng layas, kawawa po ang mga Bata. mga buntis, no? May mga bata, at saka yung mga matanda. No? Hindi ako nakikinig sa iyo, mga matanda. Malatag ka pa eh. Dito po mga kapatid, kawawa po ng mga PWD. Kaya iisa-isa ni Jesus Christ mga kapatid na concern siya na kung magkaroon ng pag-invade, no, pagwasak sa Jerusalem, isa-isa ni Jesus Christ na ang iyong mga followers talaga makalayas. No? Sabi niya, yung mga, may mga anak sa panahon nito, kawawa. Yung nadalang bata, kawawa. Alam ko mga kapatid habang nagbabasa ako nito, napili ko talaga na ang Panginoon talaga ay magkabait.
Hindi tayo niya bibigyan ng ano, hindi siya nagbibigay. Alam mo, sa saan siya nagsasabi? Sa mga taong mga musurin, yung mga taong magandang ugali. Kasi ang hindi nakinig dito, sa sinasabi niya, yung mga Hudiyo, na mga Escriba, Parisyo, Sadusyo, hindi nga sila nakikinig. Bakit? Kasi hindi nila sinusunod si Jesus Christ. Doon si Jesus Christ nagsabi sa mga tapat na susunod. Kasi yung mga tao mo unang panahon, hindi naman nakinig kay Jesus Christ eh. Naghahanap ng mali sa kanya. Kung minsan din sa church natin, may mga tao din gano'n eh. Naghahanap ng mali, gulo, no? Hindi susunod sa utos. Kaya itong mga tao na to, slaughter talaga yan. Kaya ang sinasabihan ni Jesus ito, yung mga followers na masurin. Ano ba sinasabi niya? Sa panahon, mga kapatid, na paglayas nila ay winter time. Diba? Kawawa din. Bakit? Okay lang yung mga malaking katawan kasi hindi masyado. Pero kawawa mga kapatid. May mga bata ka pa, may matanda yung winter pa. Kung sakaling nangyari yan, kawawa. Kaya si Jesus Christ, talagang sinasabi niya na pag makita ninyo na nakaaligid, layas na kayo. Mga kapatid, kung titignan mo ang history dito, totoo ba ito nangyari sa history? Alam niyo mga kapatid, nung nagsabi si Jesus Christ dito, 30 AD ito, around 30 AD, no? Around 30 AD. So, sasabihin natin ang sinasabihan niya mga disipulo, patay na. So, ano po nangyari mga kapatid? Yung information na yan, tungkol doon sa pagwasak sa Jerusalem, na mayroon po magkakaroon ng invasyon o ano niya, pinasa po sa sunod na generation. Ang ibig sabihin mga kapatid, nung namatay na yung mga disipulo, pero ang mensahe, patuloy, napasa, na tandaan nyo, yung bagong generation, ang ating pinitiran ngayon, mapasakin ito. Sa next generation, sinasabi na naman. So sila po ay masunurin. Napasa. Ibig sabihin mga kapatid, yan po ay mensahe. Mensahe ni Jesus Christ na huwag niyong kalimutan para hindi kayo mamatay, hindi kayo may slaughter, kailangan sundin niyo kung ano yung mga sinasabi ko. Okay? So dito mga kapatid, ang mensahe ni Jesus Christ ay napasa sa next generation. Ibig sabihin, napasok talaga sa utak.